Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Princess at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa puso ko. Hindi ito kwentong puro saya. Hindi rin ito tungkol sa tagumpay. Kwento ito ng isang bagay na matagal ko nang kinikimkim. Isang lihim na kahit ako, hirap akong intindihin. Pero ngayong naririnig nyo to, sana maintindihan nyo rin ako. Sana maintindihan nyo kung bakit ako naging ganito. Hindi ako lumaking buo. Bata pa lang ako, sanay na akong may kulang. Hindi ko nga alam kung anong klase ng kulang yon. Basta alam ko, hindi ko siya mahawakan. Hindi ko siya masabi. Kumpleto kami sa pagkain. Kumpleto ako sa gamit. Pero hindi ko maalala kung kailan ako huling niyakap ng tatay ko. O kung kailan niya ako tinanong kung okay lang ba ako para akong boarder sa sarili kong bahay. May kwarto, may pagkain, pero walang pamilya. Nag-asawa ulit si Papa. Hindi ko na kinontra, kasi sanay na akong wala namang pumipili para sa akin. Doon ko siya nakilala. Si Ram. Mas matanda ng 4 na taon. Formal, tahimik. Laging maayos ang damit. Hindi ko alam kung anong meron. Pero simula pa lang, iba yung tingin niya sa akin. Hindi yung parang, uy, kapatid na kita. Hindi. Iba. Parang binubuksan ng mga mata niya yung mga parte ng katawan kong pilit kong ikinukuble. Nung una, iniisip ko baka ako lang yung nag-iisip ng masama. Baka ako lang to. Dala ng pagkasabik na may pansin sa akin. Pero habang tumatagal, hindi ko na maitatanggi. Nahuhuli ko siyang nakatitig. Hindi yung simpleng sulyap, yung tipong sinisipat. Kamula ulo hanggang paa. Tapos kapag nagkakatinginan kami, hindi siya umiwas. Para bang sinasadyang iparamdam sa akin na alam kong alam niya kung ano yung ginagawa niya. At ang masama, hindi ko siya itinulak. Hindi ko siya sinaway. Hindi ko nga alam kung bakit. Siguro kasi, sa dami ng pagkukulang na naranasan ko, kahit bawal, kahit mali, mas pinili kong damhin yung atensyon na yon kaysa magmukhang invisible na naman sa sarili kong bahay. Hindi siya nagsalita. Wala siyang sinabi. Pero ramdam ko, gabi-gabi, bawat pagdaan ko sa harap niya, bawat pagyuko ko para kunin ang tsinelas, bawat pagkakataong naglalakad ako papunta sa CR nang nakapambahay lang. Lahat ng simpleng kilos ko, parang hinuhubaran niya ang tingin. At minsan, aaminin ko, hindi ko alam kung natatakot ako o kung ginusto ko rin. Hindi kasi ako pinalaki na alam ko kung paano dapat tratuhin. Hindi ko alam kung paano dapat ako mahalin. Basta ang alam ko lang, kapag may nakatingin sa akin, nang ganun, pakiramdam ko babae ako. Pakiramdam ko, may halaga ako. Kahit bawal, kahit mali. Hindi ko pa to nasasabi kahit kanino. Kahit sa nanay ko. Kahit sa mga kaibigan ko. Kasi alam ko, unang maririnig pa lang nila, ako na agad ang mali. Ako na agad yung malandi. Ako na agad yung papagalitan. Pero ang hindi nila alam, minsan hindi mo naman hinahanap yung mali. Pero kusa siyang lumalapit sa'yo kapag kulang ka. Kapag sabik ka. Ngayon ako nandito. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay sarili ko. Hindi ko alam kung may karapatan akong masaktan o kung deserve ko nga ba lahat ng ito. Kasi baka nga ako yung pumili nito, 'di ba? Hindi ko alam kung saan hahantong to. Hindi ko rin alam kung may ibang nakapansin na. Pero gabi-gabi, parang tinutulak ko sarili kong huwag bumigay. Kasi hindi lang sarili ko ang madadamay dito. Pamilya ko rin, yung konting buo na natira, baka tuluyan ng mabasag. Kaya ito ako ngayon. Nagtatanong, paano ba malalaman kung tama pa yung nararamdaman mo kapag mali na yung mga dahilan kung bakit mo siya nararamdaman? Paano mo pipigilan sarili mo kung matagal ka ng uhaw sa pansin, sa lambing, sa pagmamahal? Ako na to, nagsasabi ng totoo. Mali na siguro to.
Pero sino ba ang tutulong sa akin para maitama to kung wala namang nagturo sa akin paano magmahal ng tama? Minsan iniisip ko, baka kung pinalaki ako na may yakap, baka hindi ako naging ganito. Kasi sa totoo lang, bata pa lang ako, parang wala namang nagturo sa akin kung ano yung dapat maramdaman ng isang anak. Wala namang nagturo sa akin paano tumanggap ng pagmamahal. Oo, may pagkain. Oo, may bagong bag tuwing pasukan. Pero wala akong maalalang gumising ako na may humalik sa akin sa noo. Wala akong maalalang umuwi si Papa na may dalang pasalubong kasi naisip niya ako. Lagi siyang busy. Lagi siyang pagod. Lagi siyang parang may ibang iniisip. Kaya siguro hindi na rin ako nagulat nung nag-asawa ulit si Papa. Parang wala namang nabago. Kumpleto pa rin ang mesa, pero mas lalo lang naging malamig. Yung bahay, dun ko siya unang nakita. Si Ram. Tahimik lang. Hindi yung tipong approachable, pero hindi rin suplado. Parang laging may sariling mundo. Hindi ko nga alam kung bakit nung una kong nakita siya, parang may kakaiba na agad. Hindi naman agad yung masama o mali, pero parang may tension na hindi ko maipaliwanag. Yung tipong ayaw mong tignan, pero hindi mo rin maiwasang silipin. Noong una, sulyap-sulyap lang, parang nagkakakiramdaman. Hindi ko alam kung ako lang ba yung nakakaramdam o pareho kaming dalawa. Pero habang tumatagal, parang lumalalim. Yung mga tingin niya, hindi yung tipong accidental lang. Hindi yung simpleng curious lang, kasi bago akong mukha sa bahay nila. Yung mga tingin niya, parang sinasadya niyang iparamdam sa akin na babae ako. Na hindi niya ako tinitignan bilang kapatid, na may gusto siyang iparating. Kahit wala siyang sinasabi. Ang masama, hindi ko rin naman siya pinigilan. Hindi ko siya nilayuan. Hindi ko rin sinubukang magsumbong. Kasi ewan ko. Baka kasi part ng sarili ko, gusto rin maramdaman na importante. Gusto rin maramdaman na may pumapansin sa akin. Di ko kasi nakuha yun kay Papa. Hindi ko rin yun nakuha kay Mama. Baka nga yun yung pinakaunang beses na naramdaman ko na may lalaki na tinitignan ako na parang babae ako. Hindi bilang anak. Hindi bilang bata. Bilang babae. Minsan nga iniisip ko, baka mali na to agad simula pa lang. Pero kapag gabi na, kapag mag-isa na ako, hindi ko rin alam kung anong mas mali. Yung hinayaan ko siya, o yung gusto kong hinayaan ko siya. Kasi parang ang hirap labanan ng isang bagay na matagal mo nang hinahanap. Kahit wala pang nangyayari noon, ramdam ko na. Parang laro na walang salita. Parang isang lihim na unti-unti naming binubuo na hindi namin binabanggit. At habang tumatagal, parang unti-unting nasasanay yung katawan ko sa ganong tingin. Hindi ko man sabihin, hindi ko rin maitago sa sarili ko na may kilite yung mga sulyap niya. Hindi ko rin alam kung dahil ba sa totoo akong nagugustuhan niya o dahil lang convenient ako. Ako yung nandyan, ako yung abot niya. Pero ang pinakamasakit siguro, hindi ko alam kung deserve ko ba yung mga tingin na yon. Kasi mula pagkabata, parang hindi ko naman natutunan kung anong tamang pagmamahal para sa akin. Parang hindi ko rin alam kung paano ko ipaglalaban ang sarili ko kung hindi ko nga kilala kung sino ba talaga ako. Mali ba ako na hinayaan ko siya? Mali na ba agad na hindi ko siya iniwasan? O mali lang talaga ako kasi hinahanap ko yung mga bagay na hindi ko nakuha mula sa mga taong dapat sana ako ang unang. Simula nang nagsimula yung mga tinginan namin, mas naging tahimik ang bahay. Hindi yung normal na tahimik, yung tipo ng katahimikan na parang ang bigat-bigat ng hangin. Parang lahat may gustong sabihin, pero walang gustong magsimula. Nasa hapag kami nun, kumpleto. Si Papa, si Madrasta, si Ram, ako. Pare-pareho kaming nakayuko habang kumakain. Tapos bigla, naramdaman kong may nakatingin. Hindi si Ram, hindi si Papa. Yung Madrasta niya, diretso sa akin. Hindi matalim pero yung tipong nag-uusisa. Parang may alam. Parang nararamdaman niyang may nangyayari.
pero hindi niya masabi kung ano. Parang naghihintay lang siya ng pagkakataon para mahuli ako, para masabi niya na, aha, alam ko na. Pero walang nagsalita. Tinapos namin yung pagkain na parang normal, pero hindi normal. Ramdam ko yung dead air sa pagitan naming lahat, lalo na sa pagitan naming dalawa ni Ram. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin nung oras na yon, pero nararamdaman ko pa rin yung tension kahit hindi kami magkatitigan. Isang gabi, nagkasabay kami maghugas ng plato. Siya nagbanlaw, ako nagsasabon. Ramdam na ramdam ko yung init ng katawan niya kahit hindi kami nagkakabungguan. Tapos yung simpleng pag-abot ng plato, parang ibang usapan na. Parang yung simpleng galaw ng daliri niya sa likod ng kamay ko. May dalang kuryente. Hindi ko alam kung sinasadya niya. O ako lang tong nag-iimbento ng mali siya. Pero pareho kaming hindi nagsasalita. Ang mas mahirap, hindi lang siya yung nagkakaganon. Pati yung madrasta ko, parang laging nakabantay. May mga tingin siya sa akin na parang sinisilip ang buong pagkatao ko. Hindi siya nagsasalita, pero ramdam ko. Parang may boses siyang hindi lumalabas pero sumisigaw na ng, ano bang ginagawa mong bata ka? Pero dahil Pilipino tayo, di ba? Basta walang sinasabi, wala rin nangyayari. Parang bulag-bulagan, bingi-bingihan, kahit halata na. Minsan iniisip ko, baka nga gusto nilang huwag pag-usapan, para hindi sila masaktan, para hindi sila magmukhang talunan, para hindi sila mapahiya. Ewan. Hindi ko rin alam kung bakit mas madaling magkunwari kaysa magsabi ng totoo. Mas madaling ngumiti habang tinatakpan ang mga bitak sa loob ng bahay. At si Papa? Wala. Parang wala siyang nararamdaman. Hindi ko alam kung wala talaga. O talagang pinipili niyang huwag makita. Busy. Laging wala sa bahay. Kung nandun man siya, cellphone ang kaharap, hindi kami. Kaya parang ako na lang yung nakakakita ng lahat. Ako yung nakakaramdam ng bigat. Ako yung nakakulong sa pagitan ng mga tingin na puro tanong, pero walang sagot. Gusto ko sanang umalis, gusto kong umiwas, pero hindi ko magawa. Kasi kahit mali, may parte sa akin na humahanap pa rin ng atensyon. Kahit masikip na yung sitwasyon, hinahanap ko pa rin yung mga tingin niya. Gusto kong galit siya sa akin. Gusto kong sabihin niyang mali ako. Pero wala. Tahimik siya. Tahimik kaming lahat. Ganito siguro talaga sa pamilyang Pilipino. Hindi tayo marunong magsalita ng totoo. Basta may pagkain sa mesa, okay na. Kahit halatang hindi na okay. Basta hindi pinag-uusapan. Parang wala ring nangyayari. Tahimik na gulo. Tahimik na sumbat. Tahimik na kasalanan. Pero hanggang kailan ganito? Hanggang kailan ako magpapaubaya sa mga tingin na hindi kayang aminin? Hanggang kailan ako magpapaikot sa mundong puro tahimik, pero puno ng ingay sa loob? Simula nang tumindi yung mga tingin, parang hindi na ako naging ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o mas lalo pang mahulog. Hindi ko alam kung dapat ba akong umiwas o dapat bang mas lalo kong hanapin yung mga pagkakataon na magkasalubong kami ng mata. Parang gusto ko siyang iwasan pero parang mas gusto ko rin makita kung hanggang saan. Yung kaya niyang itago yung laman ng isip niya. Napapansin ko na rin sarili ko. Nagiging conscious ako sa mga galaw ko. Kahit sa simpleng pagpili ng damit. Dati, kahit ano lang maisuot ko, okay na. Pero ngayon, parang gusto ko na laging maganda yung fit. Hindi dahil gusto kong magpa-cute. Pero parang gusto kong iparamdam na hindi ako bata. Hindi ako yung tipong basta-basta lang na pwede niyang balewalain. Pero habang ginagawa ko yun, may kasamang takot. Kasi alam kong bawal. Alam kong maling-mali. Pero bakit parang mas lalo akong nahuhulog kapag mas lalo akong natatakot? Isang beses, nahuli ako ni Papa. Hindi niya alam kung bakit. Pero bigla na lang siyang sumilip mula sa pinto ng sala. Ako, nakaupo sa dining nakatitig kay Ram na noon ay nakatayo lang sa may hagdan. Hindi ko alam kung ilang segundo yon. Basta ang alam ko lang, nahuli niya akong parang nawawala sa sarili.
Hindi naman niya ako kinompronta. Nagkatinginan lang kami ni Papa, tapos bumalik siya sa ginagawa niya. Pero ramdam ko na may napansin siya. Simula noon, parang may pader na bumangon sa bahay. Hindi naman kami nag-aaway, pero parang naglalakad kami sa manipis na salamin na pwedeng mabasag kahit kailan. Wala akong ibang maramdaman kundi guilt. Guilt na hindi ko rin alam kung saan dapat ilagay. Kasi kahit may mali, hindi ko rin masabi na ayoko. Hindi ko rin masabi na gusto ko. Mas naging matindi ang mga moments namin ni Ram. Yung tipong isang siko lang ng braso niya sa braso ko. Parang buong katawan ko nagkakagulo. Kahit hindi niya ako tingnan, kahit magkunwari siyang wala, alam kong nararamdaman niya rin. Kasi minsan, pag dumadaan ako sa harap niya, yung tipong isang segundo ng tingin niya sa bewang ko, sapat na para mag-init balat ko. Isang tingin na parang sinasabi niyang alam niyang bawal, pero hindi rin niya kayang pigilan. Gabi-gabi, bago matulog, ang gulo ng isip ko. Hindi ko alam kung dapat bang umalis ako dito, o ako mismo yung may mali. Bakit parang ako yung nahuhulog, pero hindi ko naman ginusto? O baka ginusto ko rin kahit alam kong mali? Bakit parang sa dami ng kulang sa akin, kahit maling atensyon, parang gusto ko na ring tanggapin? Ito siguro yung presyo ng katahimikan. Yung tipong akala mo tahimik ka lang, pero unti-unti ka nang kinakain ng sarili mong damdamin. Wala akong makausap. Wala akong mapaghingahan. Kasi sino ba naman ang kakausap ko tungkol dito? Sila? Pamilya ko? Sila nga mismo. Hindi rin marunong magsabi ng totoo sa isa't isa. Minsan iniisip ko, kung lumaki ba akong may yakap, may lambing, baka hindi ako ganito ngayon. Baka hindi ako naghahanap ng kung ano-anong tingin mula sa maling tao. Baka hindi ako ganito kabaliw sa konting haplos o sulyap. Pero ito na ako Ganito na ako ngayon. At mas nakakatakot. Dahil alam kong wala akong ibang masisisi kundi sarili ko. Pero hanggang kailan ko kakayanin to? Hanggang kailan ko kayang bayaran yung tahimik naming kasalanan ng katahimikan ko rin? Madalas ko talagang tanungin sarili ko. Sino ba talaga ako? Kasi minsan hindi ko alam kung itong nararamdaman ko, totoo ba o gawa lang ng gutom ko sa atensyon. Alam mo yung pakiramdam na kahit sino na lang na mapapansin ka, parang biglang nagkakaroon ng kulay yung mundo mo kahit alam mong hindi naman dapat? Ganon ako ngayon. Siguro kasi walang nagturo sa akin kung paano ako dapat mahalin ng tama. Bata pa lang ako, sanay na ako sa tahimik na pagmamahal. Pagkain, baon, bayad sa tuition. Pero wala akong maalalang niyakap ako ng mahigpit. Wala akong matandaan na may nagsabi sa akin ng, "Anak, mahal ka namin." Siguro kaya naging ganito ako, kasi kahit sino, kahit maling tao, basta maramdaman ko lang na may pumapansin, parang okay na. Hindi ko alam kung siya ba talaga yung gusto ko, o baka gusto ko lang kasi siya yung nandoon. Siya yung tumingin. Siya yung nagpakita ng kahit konting pansin. Siya yung nagbigay ng init sa mga gabi na malamig kahit tag-init. Pero, pag inisip ko, gusto ko ba talaga siya bilang siya? O gusto ko lang na may nagkakagusto sa akin kahit alam kong bawal? Parang naging cycle na lang lahat. Umikot na yung mundo ko sa bawat tingin niya, bawat pagdampi ng siko niya sa braso ko. Hindi ko alam kung paano ako napunta dito. Pero ang lalim na ng hukay. Kahit gusto kong umahon, parang mas madali nang magpaiwan. Hindi rin kasi ako tinuruan kung paano magmahal ng tama. Wala akong naging example. Wala akong nakitang mag-asawa na totoo talagang masaya. Wala akong narinig na, huwag mong hanapin sa iba yung hindi ko kayang ibigay. Kaya siguro ngayon, kahit maling tao, kahit bawal, basta napunan yung kakulangan, okay na sa akin. Pero hindi ko rin alam kung deserve ko to. Kasi hindi ko rin alam kung mahal ko ba sarili ko. Hindi ko alam kung mahalaga ba talaga ako. O kung ginagawa ko lang to para maramdaman kong may halaga ako kahit hindi naman totoo. Ang labo, 'di ba? Kasi kahit ako,
Hindi ko na maintindihan sarili ko. Minsan naiisip ko, kung lumaki ba ako sa pamilyang marunong magsabi ng mahal kita, baka hindi ako ganito ngayon. Baka hindi ako naghahanap ng init kung saan bawal. Baka hindi ako umaasa sa maling tao para lang punan yung laman ng gabi ko. Pero wala akong choice. Ganito na ako nabuo. Gusto ko sanang sabihin na kaya ko nang itama sarili ko. Pero paano? Hindi ko nga alam kung anong tama sa akin. Hindi ko alam kung deserve ko ng mas mabuting pagmamahal. Hindi ko rin alam kung ako ba mismo yung mali o yung mga pangyayari lang ang nagtulak sa akin dito. Ewan ko. Basta ang alam ko lang, gabi-gabi bago ako matulog, ito yung tanong na hindi ko masagot. Mahal ko ba talaga siya o mahal ko lang? Yung idea na may gusto sa akin, sinubukan ko naman talaga. Sinubukan kong umiwas, maging busy, mag-focus sa pag-aaral. Tuwing umaga, mas maaga akong umaalis ng bahay. Tuwing gabi, nagkukulong ako sa kwarto. Kunwari nagbabasa. Kunwari pagod. Pero kahit anong iwas ko, nandyan pa rin siya. Isang bahay lang kami. Isang hapagkainan. Isang sala. Kahit hindi kami nagkikibuan, yung presensya niya, ramdam ko. Parang bawat paghinga ko, may kasabay na bigat. Hindi ko rin kayang magsumbong. Ayoko, kasi alam ko kung anong pwedeng mangyari. Guguho na naman tong pamilya na pilit kong binubuo sa utak ko kahit hindi naman talaga buo. Kung magsusumbong ako, parang ako pa yung magiging dahilan ng gulo. Parang kasalanan ko. Parang ako pa yung maninira ng kunwaring masaya naming buhay. Pero sa gabi, pag mag-isa ako, bumabalik lahat. Yung mga sulyap, yung mga pagkakataong magkadikit kami ng balat. Hindi ko alam kung bakit, pero minsan may kilig, minsan may guilt. Minsan gusto kong sigawan sarili ko. Ano bang ginagawa mo? Bakit ka pa nagpapahulog dyan? Pero minsan gusto ko lang maramdaman ulit yung feeling na may nagkakagusto sa akin kahit bawal. Doon pumasok si Laika. Kaklase ko siya. Hindi kami super close dati. Pero nang mapansin niyang laging tulala ako, siya na yung kusang lumapit. Uy, okay ka lang ba? Simpleng tanong lang yon. Pero parang nabuksan yung pinto ng kwento ko. Unti-unti ko siyang pinagkatiwalaan. Hindi ko sinabi lahat, pero binigyan ko siya ng piraso. Alam mo, sabi niya, minsan yung mga tingin na akala mong special, hindi talaga sila love. Minsan, red flag na agad yon. Hindi lahat ng nagpaparamdam, dapat maramdaman mo rin. Hindi ko alam kung anong tumama sa akin. Pero parang dun ko na-realize na baka nga hindi ko hinahanap si Ram. Baka ang hinahanap ko lang talaga yung feeling na may gusto sa akin kasi hindi ko yun nakuha sa bahay, sa pamilya ko. Pero kahit anong paliwanag ni Laika, kahit ilang beses niya akong pilitin na umiwas, ang hirap. Kasi yung kulang sa akin, hindi kayang punan ng advice. Hindi kayang tapalan ng simpleng iwasan mo na lang. Kasi paggabi, pag ako na lang ulit, bumabalik yung lamig sa loob ko. At yung init na galing sa maling tao, kahit sandali lang, parang gamot sa sugat na hindi ko alam kung kailan gagaling. Gusto ko nang matapos to. Gusto kong ayusin sarili ko, pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Paano ba tatakbuhan ang sarili mong kahinaan? Gabi na nun. Walang tao sa bahay. Nasa labas si Papa at yung asawa niya, may pinuntahan. Kami lang dalawa na iwan. Tahimik lang ako buong hapon. Pero alam kong darating yung oras na hindi ko na kayang itago lahat. Hindi ko na kayang lunukin. Lahat ng bigat na ako lang may alam. Narinig ko yung mga hakbang niya papunta sa kusina. Umupo ako sa dining table. Hindi ko alam kung dahil gusto kong magpakatapang o gusto ko lang tapusin na lahat ng gulo sa loob ko. Hanggang sa dumaan siya sa harap ko. Hindi ko alam kung sinadya o talagang pareho kaming hindi marunong umiwas, pero nagtama yung mga mata namin.
Ano ba talaga tingin mo sa akin? Yun lang. Yun lang yung nasabi ko. Buong katawan ko nanginginig pero pilit kong pinatatag sarili ko. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ako. Na kaya kong tiisin lahat ng tingin niyang parang sinusunog ako ng buhay. Hindi ko alam kung bakit. Pero yung simpleng tanong na yon, para na akong sumabog, hindi siya agad nagsalita. Pero yung mga mata niya, hindi ko na kailangan ng sagot. Ramdam ko, may gusto siya. O baka hindi ko alam kung gusto ba talaga. Baka natuto lang siyang tumingin ng ganun kasi alam niyang mahina ako. Kasi alam niyang walang nagprotekta sa akin. Walang nagturo sa akin kung paano ako dapat tratuhin. Hindi ko alam. Sabi niya, mahina. Hindi ko rin alam bakit. Lalo akong bumigat. Kasi ang sakit pakinggan na ni hindi niya kayang pangalanan yung ginagawa niya sa akin. Hindi niya kayang aminin kung ano ba talaga yon. Parang laro lang na walang pangalan. Pero may sugat. Akong dala. Alam mong bawal, di ba? Bulong ko. Pero bakit hindi ka rin tumitigil? Tahimik lang siya. Ako na lang yung nagbitaw ng lahat. Baka kasi ako rin hindi marunong tumigil. Sabi ko. Baka kasi ako rin hindi ko alam kung gusto ko ba talaga to or gusto ko lang na may nagpapaalala sa akin na babae ako. Hindi ko alam kung anong klaseng tapang yung lumabas sa akin nun. Pero ang sigurado ko, hindi yung tapang na nakaka-proud. Para akong batang sumisigaw sa dilim. Humihingi ng tulong kahit alam kong walang makakarinig. Naiwan akong mag-isa sa lamesa. Ramdam ko yung init ng pisngi ko. Hindi lang dahil nahihiya kundi dahil galit ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung kanino ako galit. Sa kanya. Sa pamilya kong hindi ako tinuruan magmahal ng tama. O sa sarili kong madaling matukso sa maling atensyon. Bumagsak yung luha ko. Hindi na ako umiyak ng tahimik. Para akong nabasag. Para akong sinampal ng sarili kong kahinaan. Ako ba ang mali? Ako ba talaga ang may kasalanan kung bakit ako nandito? O baka mali lang talaga akong mahalin ng mundo? Hindi kami nag-usap pagkatapos ng gabing yon. Parang wala lang nangyari. Parang normal lang ulit ang lahat. Pero ang totoo, hindi na ako ulit naging normal pagkatapos nun. Hindi rin siya. Kapag nagkakasalubong kami sa bahay, walang tinginan, walang salita. Puro iwas. Pero kahit wala nang harapang pag-uusap, naiwan pa rin sa akin lahat. Yung bigat, yung init ng mga tingin niya, at yung tanong na hindi ko pa rin kayang sagutin hanggang ngayon. Siguro akala ko dati, kapag may nagkagusto sa'yo, kahit mali, kahit bawal, sapat na yon para mapunan yung mga kulang. Pero hindi pala ganon. Hindi lahat ng akala mong pagmamahal. Pagmamahal talaga. Minsan, pagkalito lang. Minsan gutom lang sa atensyon. Minsan, gusto mo lang maramdaman na babae ka. Kasi wala namang nagturo sa'yo kung paano mahalin ang sarili mo nang hindi ka nagmamakaawa sa kahit kanino. Hindi kami naging okay bilang magkapatid. Hindi kami naging close. Hindi kami naging magkaaway. Pero hindi rin naging pamilya. Parang kapitbahay lang na walang choice kundi magsama sa iisang bubong. Hanggang sa dumating yung panahon na umalis na rin ako sa bahay. Nag-aral sa malayo. Natutong lumayo. Hindi dahil ayaw ko na sa kanila, kundi dahil kailangan ko munang hanapin yung sarili ko. Pero kahit gaano kalayo yung narating ko, bitbit ko pa rin yung tanong sa sarili ko. Paano ba magmahal ng hindi kailangang masaktan? Paano ba maging buo? Kung simula't simula pa lang, hindi mo naman talaga kilala kung sino ka. Paano ba maging babae na hindi madaling bumigay sa mga tingin, sa mga salitang matamis, sa mga hawak na akala mo totoo pero sa totoo lang, panandalian lang. Hindi ko alam kung tama ba yung ginawa kong paglayo. Hindi ko alam kung tama ba na hindi ko na siya kinausap ulit, na hindi ko na sinubukan intindihin kung bakit ganun siya tumingin sa akin. Pero natutunan ko na hindi lahat ng tanong kailangan ng sagot agad-agad. Minsan, kailangan mo lang tanggapin na hindi ka buo.
At baka hindi mo rin kailangan maging buo agad. Ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ko sisimulan buuin yung mga basag sa loob ko. Pero alam ko na hindi ko nahahanapin yun sa kung sino man. Sa huli, ako lang din yung makakagawa nun para sa sarili ko. Ikaw, paano mo ginawa yon? Paano ka natutong mahalin sarili mo? Paano ba maging buo? Kung simula't simula pa lang, hindi mo alam kung saan ka dapat magsimula?